May tinatawag tayong National Organic Agriculture Board. Sila po ay binubuo ng 16 na mga directors, 8 po mula sa gobyerno. Ito po, kine-chair po ito ng Department of Agriculture, tapos ang vice chair po dito ay DILG, and then nandito rin po yung TESDA at marami pong ibang mga government agencies. And then yung the rest po ng 8 naman ay mula naman po sa private na mga organizations. Ito po, may small farmers organizations po tayo sa Luzon, Visayas, Mindanao, mga private agribusiness na mga organization. So yun po ang bumubuo ng board natin. Ngayon, itong 16 po na board na ito, sila po yung mga bumubuo ng mga guidelines natin, ng mga proyekto na i-implement naman po ng aming opisina ang NOAP. Yun po yung National Organic Agriculture Program. Meron po yung National Organic Agriculture Board at sila po yun. So lahat po ng kada quarter po nagmi-meeting po ang ating mga board members. And kung ano po yung napag-usapan, yun po yung ini-implement namin. At isa nga po ang napag-usapan ng ating board is ito nga po yung OALP. So nag-umpisa po ito sa Organic Hub. And then, nung dumaan po sa ating Senado, nung na-approvean po, naging OALP na po siya. Yun na po yung Organic Agriculture Livelihood Project. Na nag-umpisa lang po last year. Apo. May kaugnayan din po ba siya sa Rice Competitive Enhancement Fund? Wala po. Wala pong kaugnayan. Hindi po sila related. Apo, hindi sila related. Apo. Pero yung po bang part ng project ng DA na mag-encourage o magpamigay na ng biofertilizer, may kinalaman po ba sa NOAP? Sa National Organic Apo. Organization? Yung pong program? biofertilizers, sinusuportahan po namin. Apo. Pero hindi po masyado sa balanced fertilization. Kasi nga po, ang balanced fertilization, although gumagamit pa rin po ng organic fertilizer, na haluan pa rin naman po ng synthetic. Yes, opo. Pero kasi nga po sa organic, dapat 100% na organic. Kaya ako, nag-support kami sa biofertilizers. Pero ito po ay interagency po ito. So, hindi lang po NOAP ang sumusuporta dito. Iba pa pong mga programs ng Department of Agriculture. Initiative po ito ng DA. Yung pong livelihood program na ito, sir, ang po pwede, nung inopen, parang grant po kasi siya, di ba? Yes, Inopen grant. po siya sa mga organizations. Opo. Tapos So, humingi po kayo ng mga proposals, tama po ba? Opo. Ang mga maaaring mag-apply po ay bukod po sa mga CSO accredited na mga organizations, mga in-encourage po talaga namin yung mga indigenous people na talagang mag-submit din ng proposal nila. And then LGUs din po, in-encourage din namin mag-submit ng proposal. Pero may catch po sa LGUs. Dapat yung LGUs natin ay meron silang local ordinance patungkol po sa organic agriculture. At itong ordinance po ng LGU natin ay dapat nakaangkla na po sa RA 11511. Kasi dati nga po may luma tayong batas, yung RA 10068 na amyendahan noong 2020, naging RA 11511. So kapag kung ang LGU po ay may ordinansa, makakakuha din po sila ng grant sa amin na 5 million, tapos yung iba po 10 million. Pag 5 million, kapag uabot po ng 5 million yung proposal nila, ang approval po nito ay sa Regional Executive Director. And then kapag naman po aabot ng 10 million, yung nabanggit ko po kanina yung NOAB, yung 16 po na mga board members natin ang ma-approve. So medyo matagal-tagal po yun. So in-encourage po talaga namin na 5 million muna. Mag-umpisa po muna sa maliit. So pwede po individual farmers kung Grupo po ito. Ay, grupo. Kailangan po Hindi talaga. po kami, ito po, hindi po kami nagbibigay, and I guess, hindi lang po kami mula sa DA, hindi lang po mula sa NOAP, kundi lahat po ng government agencies, hindi po nagbibigay ng intervention per individual. Per group po tayo palagi. So meron po talagang, for example, sa CSO or sa any organization, pwedeng NGO, Yes po, non-government NGO, organization. non-government organization, in-encourage namin. Kailangan po merong mga certifications Yes po, opo. sa organic farming aspect. Hindi po necessary, yung iba po hindi po talaga necessary ang certification sa una. Pero isa po kasi sa catch din ng guidelines namin, basta nagpa-practice ka ng natural farming, chemical-free yung farm mo, Apo. pwede ka pong mag-apply. Pero in 3-year time, dapat certified ka na. Ayun, so may catch siya. So sa pamamagitan po nun, so nabigyan natin ng tulong yung nag-uumpisa pa lang, yung natural farming naman, wala pa siyang certificate. Apo. Pero nabigyan na natin ng tulong. So sana ibalik niyo po yung
yung pabor sa pamagitan ng masa-certify sila. So yun ang po Apo. iniling namin. Ma-certify sila na organic talaga. Kasi yun din po yung pinoprotektahan natin, yung integrity ng ating mga produce na makakasiguro yung mga consumers natin organic talaga. Apo. Kasi nga po, base po sa namyendahang batas na kapag po mislabeling, yung tinatawag natin, kapag kine-claim natin na organic yung mga produkto natin pero hindi pala organic, pwede po tayong makulong at Apo. magmulta na hanggang 50,000 pesos. Ganun po. Last na lang, sir. Yes, Dito po bukod po sa SOMNE at dito sa Nueva Ecija, saan-saan pa po kayo nakapagbigay na ng mga grants o kaya ng mga Ayan livelihood po. programs? Gaya po ng nabanggit ko kanina, sa unang taon po nitong OALP, 65 po na mga FCAs, mga grupo ang nabigyan na natin. So, nung binalikan ko po kung magkano ang nabigay namin last year, Ayun. umabot po tayo ng 217 million. Sigurado na po yun, nai-award na po namin yung mga amount na yun. Tapos ngayong taon, may 56 ulit na nakapila. Oh. So, continuous po yung pagtanggap namin ng proposal kasi tuloy-tuloy na po itong programang ito. So, pangalawang taon pa lang po ngayon, 56 nga po yung parating ulit na mamibigyan namin, and then sa mga susunod na taon, kinokolekta ulit namin yung mga proposals. So, So, ito hindi po, ko pa po alam kung ilan po ang mamibigyan ngayong 2025. Apo. So ito po yung pinaka-program ninyo para po talagang tuluyang i-promote na ang organic Yes po. agriculture. Sa ating mga FCA, sa mga producers po talaga. Pero para mas madagdagan pa, yun nga po, in-encourage namin dumami pa ang ating mga PGS, yung Participatory Guarantee System, para po sa integridad ng ating mga produkto. And then, yun nga po, scholarship din natin. Ay, may scholarship Yes po, may scholarship po tayo. Yun po yung nag-umpisa rin, sabay sila nag-umpisa, yung OALP at yung YIPOA. Yung YIPOA naman po yung Youth Internship Program on Organic Agriculture. So yun naman po ay katuwang namin ang ATI. Sila po yung nag-implement, kami po yung nagpopondo. So ito pong YIPOA naman na ito ay nagtatagal ng 21 months. So dalawa po yung key players nito. Ang una po ay yung youth intern, age 18 to 35 years old. So, ayun po. And then, ang farm partners natin. So, unahin ko po yung ating youth intern. So, yung youth intern po ay makakatanggap siya ng monthly stipend for the first 9 months ng 5,000 pesos. And then, the first 9 months din po na yon is mag-stay siya po sa farm ng ating farm partner. Kaya meron po tayong farm partner. So, ito po ay hindi parang sa ibang scholarship na may klase, na may exam, gano'n. Ito po ay Diretso apply. diretso application. Gigising ka ng maaga, alas 4, alas 3 ng madaling araw, titignan mo yung mga halaman mo, magpapakain ka ng mga hayop, maalaga ng iyong farm partner. So, 9 months po yun. Kung ito po, kung nakumpleto ng ating youth intern yung 9 months, automatic po, bibigyan na natin siya agad ng puhunan na 150,000 pesos para po makapagpatayo siya ng sarili niyang farm. So, ang kailangan lang po niya ay makumpleto yung 9 months sa ilalim po ng farm partner. So, yung farm partner kailangan meron siyang accommodation. Kasi titiras talaga sa kanya yung kanyang youth intern. And yung youth intern, wag naman mag-alala kasi meron naman siyang 4 days na day off kada buwan. So 9 months stay siya dun sa farm ng ating farm partner. And then, yun. Kapag nakuha niya yung 150,000 pesos, alis na siya dun sa farm ng ating farm partner at siya na yung magpapatayo ng sarili niyang farm. So, ang gagawin naman ng ating farm partner, monthly na lang niyang i-monitor. Siya naman yung bibisita sa pinapatayong business ng ating youth intern. So, eto po, kapag naman, papasok po ulit kami doon. Bibisita rin kami. At kapag naging successful po yung business ng ating youth intern, so na ginamit niya yung 150,000 pesos, bibigyan ulit natin siya ng 120,000 pesos para magtuloy-tuloy talaga. Pero kapag hindi naging successful yung 150,000 pesos niya, wala siyang makukuha. Opo. So, challenge namin na sana maging successful yung 150,000 pesos para makuha niya yung 120,000 pesos at the end. So, parang 10,000 per month yon na for 12 months. So, first 9 months and then makukuha niya yung 150, then another 12 months for his or Kaya her po own 21. farm. Kaya 120. So, 315,000 pesos ang budget namin per intern. Ayun naman po yung farm partners,
meron din po siya nakukuha stipend. 5,000 per month per trainee. So kung siya ay kumuha ng 2 trainees, meron po siyang 5,000, 10,000 per month. Tuloy-tuloy po yun ang 21 months hanggang sa kanya yung youth intern hanggang sa nag-monitor na siya. Ayun po. May requirement po kayo kung anong klaseng business o farm business yung kailangan gawin ng intern o wala naman? Kung ano pong gusto ng intern natin. Opo. Ayun po. Magbibigay po siya ng business plan niya sa amin, and then meron po tayong tinatawag na National Screening Committee. And katalwang din po namin yung ATI-RTC. Kami po yung titingin kung feasible ba yung plan niya, yung business plan niya. At kapag hindi feasible, tutulungan namin siya na maging feasible. Ayun. Kapag hindi talaga, bibigyan namin ng time na ayusin pa para next na batch is makasama na siya talaga. Sa marketing aspect, sir, meron din po kayo. For example, yung bebentahan, tinutulungan nyo rin po ba, sir? Yes po, tinutulungan. Katuwang din naman namin po yung agribusiness marketing assistance namin Opo. sa DA. And then yung nga po nabanggit ko rin kanina, meron na din pong digital platform Yes, ang oo No nga. App. So Parang para na siyang Lazada. Lazada, Shopee, na organic lang yung tinda. Opo. And then ang catch din po dito sa ating digital platform is priority po namin is mga PGS. So, Siyempre parang po. isa sa mga access mo para makapagbenta ka sa aming platform ay dapat certified organic ka. Opo, So, yun, in that tama. way, na-encourage din namin yung mga organic producers natin na magpa-certify para makasali siya sa marketplace natin. Tsaka parang doon mo rin mababase kasi kung legitimate talaga Yes sila po. na nag-order. And yun din po yung assurance na kapag doon pupunta yung ating mga consumers, siguradong organic talaga yung kanilang mabibili sa marketplace na yan. Ayun. Hoy, thank you very So, yun much lang po. po. Opo, Okay. that's it. Thank you, thank Thank you. you.